Ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Kumusta po kayo mga kuyang mga ateng? Naku, grabe ang traffic kagabi. Ano po, ha? Abay, kayo po ba ay nakauwi na, nakarating na sa inyong mga probinsya? Dahil talaga namang hanggang alas 12 yata ng hating gabi, dyan po sa Northern Luzon Expressway, hanggang South Luzon Expressway, hanggang Skyway. Ay, po, grabe ang traffic. Ano po, ha? Lalo't umuulan-ulan pa, umaambon-ambon. Ayan, nabiglang bubuhos ang ulan. Pagkatapos po mga kuyang mga ate, ngayong weekend, abay ang sabi po ng Pag-asa ay uulan pa ng basa. Damdaming Bayan. Kasi may papasok po nga sama ng panahon, low pressure area. Ano na ba ang susunod na pangalan ng Bagyo Malo pagka naging bagyo itong low pressure area? Ayan, sana po good morning nga pala sa mga taga Bulacan. Ako, grabe ha? Abay, dyan pala sa Bulacan ni Governor Daniel Fernando. Gob, anong mga bayan ba dyan sa may Bulacan na may mga kontrobersya ng flood control project? Abay, Hagonay ba yung isa? Hanggang ngayon po, mahabigan may mga lugar dyan sa cemetery, na public cemetery. Abay, hindi humuhupa ang tubig. Hanggang tuhod ang tubig yung ilang lugar dyan. Abay, paano nila malilinis ang puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay? At paano sila makadalaw pagka ganyan po, mahabigan na stagnant pati ang tubig. Damdaming Bayan. Anong susunod na pangalan ng bagyo? Ayan, Tino. Ayan, wala pa. Ayan, anyway, mamaya magbibigay tayo ng update sa mga bus terminal. O nga pala, yung biyahe kaya ng patungo ng Bicol at Ilocos. Naku, kumusta kayo yung mga Fariñas Transit at Partas? Ayan. Abay, yung mga bus companies ba natin dyan 24/7 at kahit na hindi po nakapag-book ay may chance ba yung mga chance sa passengers na makauwi ng kanilang mga probinsya? Damdaming Bayan. Oy, good morning ha. Ayan, nako, yung ilang senador at contractors. Abay, magpapasko na nga ba sila sa kulungan? Dahil ang sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, abay, November 15 ba yung sabi ipafile na po sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at graft. Ayan, nako talaga. Ano mangyari kay Senator Jinggoy? Ayan, Senator Joel Villanueva. Ayan, Sina Engineer Alcantara, Hernandez, ayan, Mendoza. Ayan, pero itong Senator Jinggoy mukhang second time around. Damdaming Bayan.
Ay, nako. Nakaalis na ba ang presidente? O nga pala, nakaalis na. Nasa South Korea na sa dumalo sa APEC Summit. At nandun sa Busan. Ayan, nasa Filipino community sa Busan. At syempre, ang maganda rin po sa ating mahabayan dyan sa South Korea. Ano ha? Ang gaganda yung kanilang mga trabaho dyan ha? At ang lalaki ng kanilang mga sweldo. Damdamin Bayan. Pero ngayon pong araw ng Biyernes, thank God it's Friday, chill-chill lamang tayo makuyang mga ateng. Kaya itong bisita natin chill-chill lang. Ayan, palibhasa, retired na. Ayan. Abay, napadang po dito ang isang kababayan natin, ha? Abay, wala po iba kundi si Manong Chabit. Ayan, dating governor ng Ilocos Sur. Naging konsehal ka, Apo. Ayan, naging konsehal. Dating konsehal at naging mayor ng Narbacan, Ilocos Sur. Ngayon ay retired na pero hindi pa tired. Ayan. Governor Chabit Apo, naimbag nga bigat Manong. Abay, kumusta po kayo? Mm-hmm. Buti naman po. Ayan. Buhay pa. At ano ang ginagawa ng Manong Chabit Singson ngayon na kayo po ay walang pwesto sa gobyerno? Ayan, hindi kayo mayor, hindi gobernador. Nag-enjoy na lang buhay, nananahimik. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na tayo pwede manahimik dahil nasisira natin bansa. Ayan, oo nga. Sabi mo, nanahimik nung September 21, nakita kita sa may EDSA sa may White Plains. Ayan, hindi, papakain lang ako ng tao noon. Nagpakain ka ba doon? Kinain naman lahat yung hinanda ko. Ano ba, madalawang pagkain? Nga pala, malapit ka lang dyan sa Corinthians. Ayan, malapit sa bahay ko Doon sila kaya nagdala ko ng mga pagkain. Ayan, Manong Chabit talaga bang wala nang tsansa na kayo pa ay magkabati? Dati close kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ba parang LQ na kayo, matinding LQ kumbaga sa mag-boyfriend, mag-syota. Ayan. Wala na siguro dahil masama nang nangyayari sa ating bansa. Paring Manny Pacquiao, dali namin ng kaibigan. Si paring Erab, dali namin ng kaibigan. Oo pala, mabubuting tao yan. Oo. Pero ibang klase itong si BBM. Ganon, mas matindi yung... Pagkatapos ng eleksyon, parang hindi na ako kilala. Yung pala, ibang gagawin. Iba lang ginagawa. Ayan, alak mo nang sakripisyo mo nung kampanya. Ayan, alaki pa yata ng ginastos mo. Magkano ginastos mo nung nagbigay? Bukod dun sa mga sasakyan, aeroplano. Lahat. Magkano? Kung kwentuhan mo lahat, magigit sa 1 bilyon. Ha? Dahil ako nagbibigay lahat sa mga pupuntahan namin. Dahil pati sa headquarters, ako nagbigay. Tumutulong lang. Wala naman ako hiningi nung katapos ng eleksyon. Wala nga. Recommend ko lang yung anak ko. Pero, sabi niya. Tapos, paglabas nila, meron na pala. Saan sana? Sa PAGCOR, sa PCSO? Hindi, sa DITC lang dahil IT yung anak ko, Harvard graduate, scholar sa UP. Qualified dahil kabisado niya. Oo, sabi niya. Paglabas nila sa kwarto, meron na palang na-announce. Antay ka lang, Manong. Anyway, ayan, speaking of suporta sa kampanya, magkano ba? Ayan, ang campaign fund na idinonate mo kay Pangulong Marcos nung kampanya? Well, hindi naman kasalanan yun. Binigyan ko ng 50 milyon. 50 million? 50 million lang. Pero ako rin gumagastos sa lahat ng lakad namin. At saka bawal pa ng kampanya noon dahil COVID. Nakiusap lang ako sa Duterte administration, binigyan naman ng permit. Malit lang. Puro mayors ang minimit namin. Regional mayors. So sabi niya, ang swerte ko, Manong, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako noon, wala ako siyang mayor, sabi niya. Talaga, Teka, yung 50 million... Pero nakalimutan na lahat. Yung 50 million na campaign fund na donation nyo, kas ito o suma total na lahat ng mga... Hindi, isa lang yun. Kas itong 50 million na... Oo, binigay ko. Tulong ko yun. Tulong mo sa kanya. Hindi naman bawal yun dahil kampanya. Ayan.
Pero kung susumahin, kasama na alam ko, nagpagamit ka rin ng bulletproof mong sasakyan na nakita ko sa aeroplano namin. 4 na aeroplanong gamit. So, talagang ganun ang buhay. Ang aga ko tiyabla eh. Pagdating namin minsan ako sumama sa Japan, bagong labas, inisulto na ako doon. Siyempre, nasaktan ako. Pero di pa rin ako nagtampo bagong labas. Teka muna, wala ba nga, ang dami yung mga kaibigan, ayan, kayo ni dating Pangulong Erap, ang dami na magitan nung, kayo nagkasundo. Ngayon ba, wala ba na magitan sa inyo ng Pangulong Marcos? Ibang ugali. Mukhang ibang isip eh. Kilala ang Pangulong Marcos na ang bait-bait nga daw, kaya ang dami nagsasamantala sa kanya. Bakit hindi kayo magkasundo naman? Ibang klase. Wala silang masabi dahil tumawag ako, hindi sumasagot, nagpano ko sa appointment secretary. Sa personal secretary, ako bahala. Lahat ng malapit, antay ka lang, antay ka lang. 3 taon ako parag-antay. So, antay Marcos na ako. Dahil ang tagal mong kang pinaghantay-antay, so nag-antay Marcos ka na tuloy. Ayan. Lalo ngayon, 2 years na lang, matatapos na ang kanyang term. Ayan. So, sa palagay ko, hindi naman matatapos yan dahil sa karamihan na ng katiwalian. Ito ang pinakamalaking kontrobersya, kalukuhan at pagnanakaw ng kabanambayan. Parang plinano eh. Mula nag-umpisa siya, 3 taon lang inumpisa na nila. At masama, nung puputok na, dahil di na mapigil, halos lahat ng departamento may diferensya na eh. Inunahan na niya, linaglag niya mga kasama niya. Siya pang hero. Hindi niya alam na damay siya, kasama siya eh. Ang mga diskaya sinasabi nila na doon sa Ilocos Norte, kaya hamon ko nga, pasyalan naman natin kako, ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte muna, para magkaroon ng kredibilidad ang ating Pangulo bago magbintang ng iba. Wala, binalampasan sa Senado. Walang gustong pumunta sa Ilocos Norte. Kaya ako na mismo nagpakuha ng mga pictures. Ayun. Malaki rin ba ang flood control project doon sa Ilocos Norte? Halos pareho ng Bulacan. Ha? Ilang bilyon at sinong kontratista diyan? Karamihan Diskaya. 10 company ni Diskaya, kaya marami siya eh, all over the country. Sa Ilocos Norte lang ang kay Diskaya 2,700,000,000. Yung paborito ng kontraktor na mayor ngayon, kung sal pa lang, paborito nilang kontraktor, 4 billion may binigay. Bawal nga yun dapat dahil mayor siya tapos kontratista ngayon. Hindi dapat disqualified dahil kung sal pa lang, kontratista na. Pero siya ang tinaas ang kabay. Yan ang paborito ng kontraktor. Sino nga mayor yan? Mayor Alcid. Mayor Alcid. Yan, bagong mayor ngayon. Anong bayan? Lawag City. Lawag City. Sa siyudad niya mismo. Taga Ilocos Norte ako, hindi ko narinig yung Mayor Alcid na yan. Kontratista. Kontratista. Ayan. Okay lang na kontratista kung maayos naman yung project. Ano yung mga project? Ghost project ba yan? Substandard? Substandard. Nakita ko na yung binigay sa Ilocos Norte, nagbigay, si Diskaya. Yun, Megapolitan, yun ang kampanya ng mayor. Solo niya yun, Megapolitan. So, wala siyang, hindi korporasyon yung solo niya. Hindi yata kasama dun sa 15 binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang zona. Pero, ang Pangulong, teka muna, so kaninong project yan? Sinong congressman? Dadalawa lang congressman doon, si Sandro at saka si Barba. Pinsan niya. Saan, anong district? Yung pareho, District 1 and 2. First and second district. Ayan. Anyway, si Manang Aimee, wala ba doon? Wala si Senator Aimee. Yan nga ang kawawa si Aimee, nadadamay patuloy siya.
Pero Manong Chavit, sabi mo ang laking kontrobersya. Pero di ba ang Pangulong Marcos nga ang nagsiwalat dito sa mga kontrobersya, skandal sa flood control project? Bakit siya ang sisisihin ngayon? Linaglag niya na para lang malayo sa kanya. Alam niya puputok na dahil sobrang ang dami na, balita na yan. Balitang-balita na, may puputok na yan. Inunahan niya, ginamit niya suna. Mahiya naman kayo. Sabi niya, dapat mahiya tayo. Dapat mahiya siya. Dahil wala naman pagpipiestahan na flood control kundi yan inaprubahan. Siya nag-approve 500 billion. Tinanggal niya 29 billion lang. Parang lipstick lang. Tinuloy 400 plus. Yan ang pinagpiestahan na doon sila nag-insert ng congressman sa senador. May investigasyon ngayon ang Senado, Kongreso at ngayon nagtatag ng ICI. Hindi ako naniniwala. Bakit po? Pinagtatakpan nila yung mga sasabihin, kaya umaayaw na yata ni Skaya dahil yung sasabihin nila, wag yan. Yung gusto lang niya lang palabasin. Manong Chavit, nasabi mo kanina na baka hindi matapos ng Pangulong Marcos ang kanyang administrasyon. Bakit nyo nasabi yan? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Hindi naman pipi lahat ng Pilipino. Ginagago na tayo insulto na sa Pilipino. Ano nga ang ibang bansa yung mga ganyan na may grappling corruption. Nahiya kagad ng mga leader, nagre-resign. Nakukulong nga iba. Yung mga iba nagpapakamatay pa dito pakapalan ng mukha Ikaw ay sumasama sa mga anti-Marcos rally noong September 21. Nakita ka sa EDSA, ayan sa White... Hindi ako sumali. Nagpadala lang ako ng mga pagkain. 3 truck ang pinadala ko dahil marami akong portable kitchen. Una, ang pinadala ko 2 truck doon sa mga Dilawan. Sa kabila, puno ng tao. Doon lang ako sa gate ng aming subdivision. Sa may Corinthian. Kinain naman lahat. Pero Manong Chavit, alam ko na malalim ang connection mo, ang dami mong alam. Ayan na, ano ba ang usap-usapan ng inyong grupo? Ayan, malaking grupo nga ba ang mga magrarally anti-Marcos ngayon na nananawagan ng Marcos resign o kaya palitan siya? Hindi lang magkasundo, kaya kako nga, dapat kabataan mag-schedule. Kalimutan muna ang politika, mga ambisyon nila, kulay, at mga alyansa. So, dapat mga kabataan, tapos susunod lahat. Hindi kanya-kanya. Ngayon, kanya-kanya pa rin. Pero balang araw, magsasama-sama rin yan. Ayan. Hindi natatagal siguro dahil grabe na nangyayari. Kunyari, parang walang diferensya sa kanila parang ordinaryo na lang, parang wala. Hindi naman tayo bobo, hindi naman tayo tanga. Ang masakit dyan, ginagawa tayong tanga. Pipi. Pagka may kumontra, demanda. Paano ka magdemanda? Appointee niya ang ombudsman, appointee niya ang Secretary of Justice. Saan tayo magdedemanda? Sa kalye na lang tayo magdemanda. Ayan, pero ang sabi Manong Chavit, may mga report na muntik na bumagsak ang Marcos administration noong September 21 rally. Hindi, naghiwa-hiwalay sila. Ayan, hiwa-hiwalay. Yun nga diferensya. Sila pa nagpadala ng mga attack dog. Ginugulo yung mga doong hapon, marami ang attack dog. Alin, doon yung mga nagsagawa ng rally sa sa Menjola na mga naka-black shirts na mga iba yun. Iba naman yun. Kanya-kanya nga Dapat nga magkaisa. Kung magkaisa, sigurado. Yung nga daw ang problema ng oposisyon ngayon na Manong Chavit. Kaya nga tanggalin lahat ng mga bisyon, mga kulay, partido. Magkaisa tayo para umangat ang ating bansa, para matanggal na mga... Ito na ang pinakamalaking katiwalaan na nangyari sa ating bansa. Nakakahiya tayo. Sa bagay, totoo po yan. Hindi na maitatago yan. Maski sa ibang bansa, ayan, mga investors, ayaw na nga pumunta rito. Pinakansela na. Ayaw na magnegosyo rito dahil sa mga grappling corruption. Ayan. Pero ang sabi ng Defense Secretary Gibo Teodoro, Manong Chavit, dapat daw ay magdahan-dahan tayo dahil pagka bumagsak ang Marcos administration,
baka lalong malugmok ang bansa. Ayan. Hindi naman. Palugmok na nga eh. Palugmok na nga eh. Kaya mas mabuti mag-resign na. Hindi na siya pwede mamuno dahil wala nang naniniwala sa kanya. Sa inyong sa survey, 80 plus lang hindi maniwala sa kanya eh. Sa inyong grupo sa nakausap mong mga anti-Marcos ngayon na Manong Chavite, sino ba ang nakitang pwedeng pumalit sa Pangulong Marcos kung nais yung palitan? Well, sa ngayon, ang suggestion ko nga, Korte Suprema muna, mamili sila kung sinong acting, tapos mag-decide tayo kung snap election. Pero Supreme Court muna, para wala tayong pinapanigan. Supreme Court muna. Tumulong, dahil sila nakakalam batas, kung anong batas ng nila. Pero kailangan natin din ng mga military dahil sumumpa sila eh. Sumumpa sila na protektahan ang ating bansa at hindi protektahan ng presidente. Napakaliwanag sa ating konstitusyon. Pero conservative at siyempre tinitingnan ng Judiciary Supreme Court ang batas sa Manong Chavite. Hindi ba ito unconstitutional, illegal itong gagawin? Kung pababayaan natin gobyerno ng ayos yan, hindi maayos. Sila may gawa eh. Hindi maayos yan. Lalala yan. Pagtatawanan lang tayo. So sa ngayon wala kayo nakitang leader na papalit kay Pangulong Marcos. Kailangan makialam ang Supreme Court. Kailangan makialam sa Supreme Court at mga military. Tapos mag-usap-usap lahat ng mga leaders, lahat ng religious group, kung anong klaseng gobyerno itatayo. Ang Vice Presidente natin, inelect si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan, well, kung may kaso, di kasuhan din. Hindi, ibig kung sabihin, ayaw niyo ba maging successor ang VP Sara? Well, ako, wala akong pinapanigan. So, kung anong desisyon ng Korte Suprema, sila masusunod. Pero kasama rin lahat ng grupo, sila magde-decide. Ayan. So, ang mga grupo-grupo dapat hindi hiwa-hiwalay ngayon. Kaya nga daw maswerte pa ang Marcos administration, ang Pangulong Marcos, dahil watak-watak ang oposisyon, walang charismatic na leader na pwedeng pumalit pa kay presidente. Kaya malabo daw po itong mga binabalak na mga protesta o kaya kung destabilization kung meron man. Sigurado ako marami kung sama-sama lahat. Kung kalimutan lang nila ang bisyon nila, kalimutan politika, sakripisyo para magbago ating bansa. Kung hayaan natin sila ang ayos, hindi maayos yan. Imposible ang maayos. Kung ganito hindi maayos. Kinukulong na nga lahat ng magsalita eh. Pati ako sinasampan ng palso na plunder. O nga pala, may kaso ka rin. Ayan, plunder eh. Kalukuhan na plunder yun. Nagnakaw daw ako 100 milyon. Ako ba nga nalugi? May ano ka na ba? May sumpina ka na ba? Kailan ba ang hearing? Wala pa naman, pero tinanggap agad. Ako nag-file noon, 10 taon na, hindi pa ginagalaw. Ganun ba? Ayan. Yan ang sistema ng gobyerno ito. Okay, so Manong Chavite, so saan nyo nakita itong saan patutungo itong investigasyon ng ICI? Mukhang sabi ni Ombudsman Boying November 25, baka daw po may makasuhan na sa sandigan at may makukulong na. Dapat makulong yung ICI. Bakit naman pinipigilan nila yung mga nagsasalita etong sabihin nyo, huwag nyo sabihin yan. Ganun ba? Sila ang nag-iimbestiga Ayan. So ano ang tingin mo kay Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, Saldico, ayan, at yung mga contractor, engineers ng DPWH? Yung mga contractor, yung mga nasa DPWH, hindi, anong kasalanan, sumunod lang sila sa utos. Sila lang ginamit. Ngayon sila nilalaglag lahat. Pero yung mastermind, hindi naman magagawa yan ng mga engineers, mga public and highways, sila Saldico, sila speaker, kung walang mag-a-approve yan. Pag walang mag-a-approve. Now, sino ba ang leader ng ating bansa? Isa lang. President Bongbong Marcos is the most powerful. 3 taon niya na ginawa. Ngayon, nilaglag niya lahat para lang malayo sa kanya. Sabi niya, imbestigahan din ng ibang departamento. Hindi naabot sa kanya. Hindi kaya medyo na-mislead ang Pangulong Marcos at
pinag-aprobahan niya itong appropriations o kaya pondo dito sa mga flood control project na ito na hindi niya nalalaman. Baka napaikutan lang siya. Yun nga ang ano ko nga dyan, siya ang may responsibility nito dahil siya nag-approve taon-taon ang GAA. Yung General Appropriation Act. Tinitingnan niya yan bago ipasa sa Senate and Congress. Tinanggalan niya ang 29 billion. Pang-listik lang yun para gunda. Pero naiwan pa rin 400 plus billion. Yun ngayon ang flood control lang yun. Iba pa ang mga departamento. Ayan, actually sa nakikita ngayon mukhang wala ng flood control project. Wala ng farm to market, wala ng farm to resort or kaya cockpit roads. Ayan. Ang mali niya, sabi ko nga, hindi niya inimpormahan ng mga local officials, governors, mayors, para makita nilang proyekto. Kaya ginagawa ko sa amin lalawigan, bago yung project, sinasabi ko na sa mga barangay captain, tignan nyo yung project na yan, sila nang tumitingin lahat. Dapat may nag-double check. Hindi na pabayaan ng ganyan. Ayan. Mukhang ngayon expose na, mukhang maingat na ang Kongreso ngayon. Kung sabi nga, nandyan ang power of the purse, Senado. Ayan. At pero hindi naman marami pwedeng walang maparusahan dyan. May sinong gumawa, yung mastermind, yun dapat parusahan. Hindi yung mga ginamit lang. Yung mga engineers, contractors, anong kasalanan nila? Binigyan sila Like Diskaya. 31 billion binigay. Ako, 9 years na yung construction ko. Wala pa 1 billion. At mas mababa ko ako kaysa government estimate. Yun ang bidding. Sila above government estimate. Ano ba yung mga project mo sa Ilocos Sur na hindi napagbigyan? Kalsada, atalo ko minsan, bidding 9 years na pinagagawa sa akin. Paano ko matapos yan? Walang pundo ng 21, walang pundo ng 23, hindi bigyan 25. Chabit Singson. Yun nga. Chabit Singson, natatalo pa sa bidding sa Ilocos Sur. Dahil nga, pinagbibigyan namin ng mga iba, hindi namin kino-corner. Kaya naman, masagana ang aming lalawigan from the poorest to the fifth richest province ng Ilocos Sur. Ayan, contento ang tao doon sa amin. Ayan, Manong Chabit, masyado namang weekend ngayon, Friday, mabigat yung mga topic natin ngayon. Ayan, flood control scandal, ayan, presidente. Pag-usapan natin ang love life. Kumusta ang love life ng Chabit Singson ngayon? Takot mo naman ako Marites ka pala Ayan na naman, kumbaga, legend ka na the living legend, ika nga. Napaka-colorful ang buhay mo, hindi lang mga buhay mo, may libro ka na, pati love life, very colorful din. Namin ko naman ayan. Wala naman akong tinatago. Mga ilang libo naging girlfriend mo, Manong Chabit? Wala. Anak ko, noon hindi ko sinasabi. Pero anak ko, 2 lang. Ganun. 2 dosena. Si Miss Columbia. Yeah. Malayo sa flood control yan. Malayo. Anyway, Manong Chabit, ayan. So ano po ang inyong mensahe sa Pangulong Marcos administrasyon at sa ICI? Ayan, dito sa kinakarap natin mga iskandal ngayon. Ang ICI, dapat public yan, wag niyo tago. Tinatago nyo dahil hindi nyo sinasabi ang totoo. Lalo na si Chairman Reyes. Pinipigilan niya sila Pag hindi na gusto, tanggalin mo yan. Paano ang klase ng ICI? Independent. Paano maging independent yan? So, wala mangyayari kung gobyerno magre-resolve yan. Hindi masusolve yan. Tinatakpan nila lahat So sa tingin nyo walang patutunguhan nito? Walang patutunguhan sa Senado, sa ICI. Ayaw imbestigahan ng Ilocos Norte. Yun lang hingi ko. Ayaw ilabas sa Senado. Huwag pag-usapan yan, Ilocos Norte. Dapat Ilocos Norte muna para ipakita niya na malinis siya. Kasi
Maninis nga siya parang hugas ang kamay. Ayan, kahit na palagay mo kahit na may makulong na senador, hindi pa kontento ang kayo, wala. ang bayan? Wala. Dapat yung, sino nag-apurba? Walang mag-apurba yung budget kung hindi kaisa-isang tao, ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala itong mga katiwalian na ito kung hindi napurbahan at binantayan. So, command responsibility. Ayan. Yung mga ibang bansa, command responsibility, nagre-resign agad. So, ang sabi ng Pangulong Marcos, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Dapat mahiya naman tayo, dapat gano'n. Mahiya naman insulto nga yun, dapat mahiya siya. Nangyari sa administrasyon niya to, halos lahat ng departamento may kalukuhan. Dapat mahiya siya. Actually, Manong Chavit, pati si Manang Aimee nung ma-interview natin marami nagsasabi na sayang ang pagkakataon na dahil ito sana ang time na i-redeem ang pangalan ng mga Marcos. Oo, yun din akala ko. Kawawa naman si Aimee na dadamay. Anyway, Manong Chavit, maraming salamat, Diyos Agina, at meron pa tayong kape dyan. Ayan, kung gusto mo magkape muna dyan. Maraming salamat. May mensahe ka, Manong Chavit? Wala na. At pakiusap ko lang sa ating kababayan, wag na po tayong paloko at sobra na, tama na. Kailangan may maparusahan. Okay. Hindi yung mga ginamit ang maparusahan, kundi yung mastermind. Yun ang dapat parusahan. Sino mastermind? Sino gumawa? Sino mastermind? Alam mo na yun Sino gumawa? Pinagawa nila Saldico, si Speaker, sinong boss nila? Ikaw, sinong boss nila? Ayan, so parang conspiracy, di ako boss, di ako boss, sabi nga. Ayan. Okay, Manong Chavit, maraming salamat Diyos na ginapo na imbang bigat at happy Halloween. Ayan. Dito sa amin ni Halloween na, mukhang may Halloween party mamaya. Di ka gawin Ilocos Surapo? Oo, uwi tayo dahil kailangan makita rin natin ang lalawigan. Yan. Okay, mahabigan na. Dating naging BFF mo ba ang presidente? BFF, best friend forever. Isa lang salita natin. Ayan. Ito lang mahirap samahan dahil iba isip Ayan. Iba isip. Mga kaibigan, dating governor ng Ilocos Sur, Manong Luis Chavit Singson, the living legend. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan, naku, hinahamon kayo naman ng Chavit sa Supreme Court. Apo Justice Sammy Gaerlan, Mr. Edwin Ernie, 8:44. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Engineer Elaine Apit. Architect ako lang. Architect ka ba? Merry Christmas, Lakay! At Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 55 days na lang, Lakay. Wow, Pasko na. Yes. So, bilis ng panahon. Contractor ako. Aha. Ayan, pumunta ka daw sa Ilocos Sur. Sabi ni Manong Chavit, tapusin mo daw yung bypass road na pinapagawa niya din matapos-tapos. Sakto-sakto lang kayo. May panukat ako rito. Ganun ba yan? Laser. Ito yung sinasabi ko sa'yo. High-tech na ngayon. Laser meter na tong tinatawag, Lakay. So, para malaman mo yung distance. Ano lang natin. So, masusukat mo kung gaano kalalim yung dinedret sa flood control project. Mga ganon. So, tsaka yung distance. Tsaka yung steel na binabaon kung 12 feet ba yan o kaya mga ito, ilang M 3 ba to? feet. 3
3.4. Charot lang. Million, hindi, meter. Hindi ba kayo natatakot kukunin ko yung mga buwis nyo? Joke lang. Kaninong project yan? Ayan, project. Kay Senator ba yan? Kay Congressman? Ayan. Ayoko mag-name drop. Manong Chavit talaga namang yung tampo sa presidente hindi maalis-alis. Parang medyo matindi ang tampo ng Manong Chavit sa Pangulo Lakay. Anyway. Hindi na ba, sabi niya, hindi na sila magkakaayos no? Oo nga Ayan. Wala na bang makakahilot kay Manong Chavit Lakay? Sabi niya, wala na wala na. Sayang naman. Anyway, kakalungkot din. Ayan, di ba? Ayan. Ang kakadwad ng Ilocano, madida pa agtutunos, apo. Ayun ka na naman Hindi, sabi ko, wala akong naintindihan. Pare-pare yung mga Ilocano hindi magkasundo-sundo. Parang hindi nga masyadong okay yung ganun Lakay, no? Pero sandali lang mga Sister L, ayan, ano ba ang word of the day natin ngayon sa ating DZRH sa Pasko Panalo promo? At para sa ating word of the day, eto na. Take it away, Het. Wala, jumingili yata. Wala si Kuya. Para sa ating word of the day, ay pangangaluluay. Ayan. Hindi na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Yung in-interview na kanina, nakatira pala sa sementeryo yun. Oo, Lakay. Si tatay. Doon siya nakatira. At hindi siya natatakot sa wala na. Natatakot siya sa totoong tao. Siguro palipat-lipat siya ng bahay doon sa mga musuliyo. Direhes pa yung mga bahay niya ngayon doon. Ayan. Baka mamaya yung mga nagsha-shower siya doon sa mga musuliyum doon. Anyway. At ang ating word of the day, Lakay, pangangaluluwa. Pangangaluluwa. Ayan. Pangaluluwa. Ayan. Pangangaluluwa. Ayan. Para sa ating Pasko Panalo promo. At narito na ang Nino ng Bayan, si Sherwin Alfaro. Sino kaya ang bibigyan niya ng regalo ngayon sa ngayong TGIF? Thank God it's Friday! Bisperas ng Todos los Santos. Ninong Sherwin, sinong sepulturero naman ang bibigyan mo ng aginaldo dyan? O nga pala si Manong Chavit, dating embalsamador, Sister L. Talaga yes, nagpulis pa yata sa Ilocos noong araw Ayan. Okay, Ninong Sherwin. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang aginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! At Ninong Sherwin, ayan, sino ang nahuli mong nakinig sa DZRH? Ayan, yambay ay patay o buhay? Ninong Sherwin, nandyan sa may Manila North Cemetery. Yes, Lakay, nahuli natin, buhay, Lakay, buhay. Buhay. Uy, si Lola, nakatungkod, naglalakad, mag-isa. Ay, meron pala alalay. Dito sa may harap ng Manila North Cemetery at syempre kasama natin si Miss May Binawag kanina at ang ating tagapangasiwa sa Operation Tulong, MBC Operation Tulong, Miss Michelle. Ate Ma, magandang umaga. Magandang umaga po. How was the experience? Ang daming tao yata kanina na nagpunta na dito sa ating booth dito sa Manila North Cemetery. Sobra. Siguro mga 30 minutes lang, ubos na yung lugaw namin. Wow! Naku, wala na kami yan. Lugaw tayo, at saka meron pa tayong pa ride all you can. Lakay. Nawawala yung ayan. So si Missy ba ang nahuli mong nanalo? Hindi pinopromote lang
natin na meron tayong libreng services dito nga sa Manila North Cemetery sa pangunguna ng DZRH Operation Tulong. At may paride ulukin tayo ng ating wheelchair lakay. So iikot sa ano yan? Itutur sa buong Manila North Cemetery? Na kayo, kung depende sa destinasyon yun, from main entrance to any point of Manila North Cemetery, yung peg ng ating mga wheelchair. Galing naman ha? Ayan. So hanggang doon sa dulo, ihatid sila. At as Miss May, paano mechanics Miss May para sa mag-aabil ng libreng wheelchair natin? Actually, ay lakay, good morning. Yung mga, lalong-lalo na yung mga elderly, sinasalubong sa harapan at pag ihahatid kung saan yung kanilang puntod ng mahal sa buhay. And then after merong sumakay naman na iba, babalikan naman yon kasi yung wheelchair natin, may ka-alternate tayo sa City Government of Manila. Ang daming wheelchair shall wheel. Ayan, so pwede kayo magpaulit-ulit sa wheelchair. Sakay na sa wheelchair, may lugaw pa. Ayan, may emperador pa. Cemetery ng Manila North Cemetery. So napakaraming kababayan din natin yung mga matatanda yung sumasabay na ngayon sa unang bugso nung pagdalaw dito nga sa cemetery sa Manila North Cemetery. Si Miss Missy, may paalala ka ba Miss Missy sa ating mga kababayan na tutungo dito sa Manila North Cemetery? Maging safe sila. Maging safe sila. Mag-ingat po kayo. Ang dami-daming tao talaga dito. Tsaka mainit. Siyempre, kaya mag-ingat na lang po kayo talaga sa pagdesisyon. Kasi may libre tayong tubig din, no? May libre din po tayong tubig. Naubos na tuloy din yung sinapay. Akala ko mga services ng Operation Tulong dito nga sa Manila North Cemetery. Sherwin, salamat. Akala ko artista yung kasama ninyo eh. Oo nga. Akala ko si Lotiski. Ate, pangalan nyo? Annabel Kapuyan. Si Ate Annabel. Ate Annabel, ba't kami sa head na kutsilyo? Nagtitinda po ako dito sa North Cemetery po. Kala ko binagaya mo sila kay Den. Naka-costume rin. Oo. Naku, nabiyak na yung ulo. Lagi ka nakasunin sa DZRH? Apo. Sino ba pwede mo announcer? Kaya Makalma. Aba, bigyan ka agad ng premyo si Ate Annabel. At syempre, ang ating word of the day. Pangangaluluwa. Ang galing ni Ate. Ayan na. At syempre, meron tayo kasama ng DZRH North Buena Basket at ang DZRH T-shirt. Pero, ito syempre, napaka-importante. Meron ka rin tatanggapin na regalo mula sa MX3. Dahil ang MX3, tingnan lang lasa. Kukunin ko lang yung aking script. yung kodigo. Dito nito ay agad sa MX3 Natural Supplement. Ang MX3 ay available nationwide sa inyong suking drugstore at available din sa Shopee, Lazada at TikTok. MX3, dito ako believe. Kaya naman ang masasabi ate. Thank you very much po sa MX3. Ayan. Maraming salamat. Ate, mapurol yata yung itak na ginamit sa'yo. Ayan, hindi bumaon. Mapurol daw yung kutsilyo, hindi tumalab. Matalim po. Matalim ba yan? Palobo kanina, may palobo ka pa, no? Ayan, o, di ba? Palobo pa, o. Ba? Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Sige ate, ayan. Sherwin, si Ate Annabel, imbitahan mo sa gabi ng lagim sa Star City. Oo nga. Sa mga nais mo nalo ng 1,000 sa sakit ng butong sa DZRH, bakit na susunod natin winner sa DZRH, Pasko Panalo Power 76, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your knee. Maraming salamat Ninong Sherwin. Ninong na mga kaluluwa dyan sa mga North Cemetery. Ayan, at congrats kay Ate Annabel Kapuyan. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso, standby Val Gonzales, standby Edwin Duque. At eto muna exciting na balita para po sa inyo, ha?
ngayong golden anniversary na may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya ay 1 milyong piso. Simple lang pong sumali mga ateng, mga kuyang, ha? Ayan, Kuya Placid Chavez. Bumili ka, Kuya. Isama mo na si Kuyang Amantusin at saka si Hil Kiambao. Bumili na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin lamang ang promo code sa loob ng lataw sa Shay at isend po yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago yung sachet ha, yung takip ng lata na may promo code dahil kaya ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Malay nyo ha, matulad kayo ni Daisy Sobrebega ng Iloilo ha, at saka si Neil Villanueva ng Zamboanga del Sur na parehong nanalo ng tig-1 Toyota Race. O kaya tulad ni Nur Aini Saharani Usni ng Zamboanga at si Angeline Christine Reyes ng Oriental Mindoro, pareho silang nanalo ng tig-1 milyong piso. O saan pa kayo ha? Mga kuya, ayan na. Sabi nga ni Marvin Chulim, sumali na sa Mega Milyonaryo promo. Malay niyo kayo na ang magiging susunod na milyonaryo at manalo ng brand new car. Ang promo, bilisan ninyo dahil ito ay hanggang December 31, 2025 lamang yan. Daming bayan. Ito na ang report mula kay Miss Let. Nasaan ba si Miss Let? Nasa Busan, Korea ba? O nasa Malacanang? Ito lakay ang APEC meetings ni Pangulong Bongbong Marcos aarangkada ngayong araw sa dyan sa Korea. RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Sister El, lakay maghapong magiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa sunod-sunod na meeting sa ginaganap na 32nd APEC Summit sa South Korea. Ngayong umaga ay magkakaroon muna ng tinatawag na receiving of heads of delegation o formal na pagtanggap sa kanila ng chairman na si South Korea President Lee Jae-myung. Kasabay na nito ang photo opportunity. Pagkatapos ay mag-uumpisa na ang Session 1 ng APEC Economic Leaders Meeting. Sa tanghali, mayroon silang working lunch para sa APEC Economic Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council. Sa hapon naman, magsasalita si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit. Kasunod nito ang bilateral meeting ng Pilipinas at South Korea. At mamayang gabi, dadalo ang Pangulo sa gala dinner kasama ang iba pang mga leader. Lakay? Yan, so kailan may one-on-one meeting ba sa kay President Xi Jinping? Wala sa schedule lakay. Yung binanggit pa lang na kabilateral niya ay ang South Korea. Akala ko kakausapin si President Xi Jinping para imbitahan sa APEC Summit next year dahil tayo ang host country. 2026. Oo, lakay. May binanggit ni Presidente nung sa Malaysia na iimbitahan niya si Chinese President Xi Jinping para sa ASEAN 2026 pero hindi niya pa binanggit kung saan pagkakataon basta gagawa siya ng paraan na maimbitahan ang presidente ng China. Ayan, nakausap ba dyan ang Filipino community dyan sa may Busan? Oo, lakay, kagabi. Yan ang kagabi. Presidente. Oo. Balita ko, marami daw silang pasalubong na kimchi. At saka Pok Tanju, Mr. Secretary Tugade, ha? Pok Tanju. Ayan. Soju. Ayan. Soju. Mainit ang pagtanggap lakay ng Filipino community kay Pangulong Marcos at sa kanyang delegasyon. At ang good news naman ng Presidente, magkakaroon na ng konsulado sa Busan. Kasi ang ating Philippine Embassy sa Korea ay nasa Seoul, lakay. So, yung ibang Pilipino, kung kailangan nilang pumunta doon, halimbawa yung nasa Busan at mga karatig pa na lugar, pupunta pa ng Seoul pag may kailangan sila sa embahada. So, next year, magkakaroon na ng konsulado sa Busan. Ang Presidente Marcos ba, sumakay ba ng Busan train na nahabol-habol ng mga zombie? Train to Busan. Hindi pala kayo, pero binanggit niya yan doon sa kanyang pagsasalita. Talaga? Oo, sabi niya, ang balita ko, marami sa inyo galing pa sa malalayong lugar. Sumakay ba kayo ng train to Busan? Updated din, ha? Oo, lakay. Naisingit. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Leta.
Good morning, balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Leta Narciso. Flash Report. Flash Report! Anong flash report ni Val Gonzales, Sister L? Mayroong sumuklab na sunog dyan sa naman? Lakay, hindi ko mabasa dahil dito sa mga Ayan, Eto, dito sumiklab na sunog sa may barangay Bagbag, dyan sa may Novaliches, Quezon City. At nakataas sa unang alarma. RH5, Val Gonzales, Val. Nasa unang alarma pa rin, Sister L at Mayor. Itong sunog na sumiklab dito sa number 609 Quirino Highway, Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ito'y isang busy street ito. At dito sa dami ng mga nakahilera na mga bumbero ay halos tigil na itong daloy ng trapiko dito sa bahagi nitong Quirino Highway. Yung kung galing ka ng Mindanao Avenue, papasok ng Quirino Highway, ay tigil na itong daloy ng trapiko. Hindi na halos umuusa dito, Mayor, dahil doon sa dami ng mga bombero na nagresponde dito sa sunog na ito, dito sa ang tingin ko rito isang establishmento. Nandito na ako sa may bahaging ito at naglalakad dahil ito'y napaka-traffic na. Matraffic na itong lugar na pinangyayarihan itong sunog. Talagang ito yung nasubok yung kakayahan ng mga bombero na sa mabilisang pagresponde dito sa nangyayaring sunog na ito. At napakausok na dito sa lugar, kaban itong Bagbag, Novaliches, Quezon City. Malapit lamang, Mayor, dito sa Bagbag Cemetery. Itong lugar na nasusunog. Val, ano yan? Commercial o residential area? Commercial ito, Mayor. At kung makukuha ng Sirius Television, itong ating live video sa pamamagitan ng Zoom, Mayor, ay mapapakita natin mismo itong lugar kung saan nangyayari mismo itong sunog isang establishment ito. Ito, papakita natin niyo, Mayor. RSTV, pakicheck nga. Ayan. Papakita natin dito sa ating mga kababayan itong live video, itong nasusunog. Isa, dalawa, tatlo, apat na palapag ng gusali ito. Apat na palapag na gusali ito. Itong mabagal yung cameraman mo, Val. Ayan na. Okay, go. Ang cameraman ay si Pogo King. Siya din Lakay. Dahil iniwan ko yung ating cameraman dahil wala maparkingan. Nasa sa Mayor ito lang itong ating camera. Ang laki ng mukha mo, Val. Oo. Nakikita sa ating camera. Hindi kita yung sunog. Hindi na halos makita itong sunog dahil lang paano ba ito? I-ano mo, pindutin mo, back cam. Ayan. Yung nakikita ay yung mukha ko mismo. Oo nga, yung mukha mo nasusunog eh. Ayan, nakita na. Pero ito nakita na natin, Val. Binasag na ng mga first responder ng Bureau of Fire Protection. Itong pinaka-entrada mismo na salamin, pinaka-gate na salamin, itong nasusunog na Future Care Medical Laboratory Center. Medical clinic pala yan. Binugan na ako ng tubig. Binugan na ako ng tubig dahil ang pagbuga na yan, kung nakikita ninyo, pagbuga ng bumbero palabas ay para may tulak yung usok na nandun sa loob dahil kulang dun sa hangin dun sa loob para may tulak. Yung hangin, yung usok na nandun sa loob ay nagbubuga ngayon ng yung medyo spray type na pinong tubig yung inilalabas ngayon at mahangin dito sa ating kinaloronan dahil ako'y nakaharap dito mismo sa may pinaka-entrada kung saan pinalalabas nito mga kagawad ng Bureau of Fire Protection yung usok na nanggagaling dun sa loob para malaya makagalaw yung mga first responder na nakapasok na dun sa loob mismo. Itong nasusunog dito sa may pinakababa. Itong 1, 2, 3, 4. Apat na palapag na
Pero Val, at least ang maganda rito ayan, medyo under control na yata, wala na apoy. Wala tayong apoy na nakikita, Mayor, pero yung apoy ay nandun sa loob. Kaya pinalalabas ngayon ng mga bumbero. Ang ginagawa nila parang exhaust yung isa doon sa spray ng bumbero, yung isa doon sa hose ng bumbero para lumabas yung hangin. Kaya nakikita ninyo palabas yung tubig na yan. Dito sa nasusunog na isang medical laboratory center. Itong Future Care Laboratory Center na sarado. Sarado pa ito, Mayor, nang magkaroon lang niya sunog at walang mga empleyado pa dahil itong mga katabi nito ay sarado rin. Itong lugar ay number 609 dito sa kahabaan ng Quirino Highway, dito sa Bagbag, Novaliches, Quezon City. Yung nasusunog ay isang medical laboratory center na nandun mismo sa may pinaka-ground. Itong 4 na palapag na gusali na nasusunog ngayon at ang binubuga palabas dito sa ating kinaroroonan, Mayor, ay kung makikita ninyo ay yung usok na nanggagaling na doon sa may pinaka-loob dahil kulang sa ventilation para makapagtrabaho ng gusto yung mga kagawad ng Bureau of Fire Protection. So wala pa rin dito sa nasusunog na isang medical laboratory center dito sa kahabaan ng Quirino Highway, dito sa Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Chuna sa Pilipinas, umuna sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Kaugnay sa sunog po mahabigan sa may Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, at isang medical clinic po ang nasusunog. Pero ang maganda, mukhang sana under hindi na control lumaki yung naman. apoy, Lakay. Walang pasok ngayon yata, Lakay. Yung iba it's a holiday. Holiday. Pero usually yung mga clinic, Lakay, nagbubukas sila kahit holiday, di ba? Ganun ba? Ayan. O baka dahil maaga pa. Siguro, maaga pa siguro. Ayan. Yung alam natin, report mula kay Edniel Parosa. Ano ang latest mula kay Edniel? Exodus sa National Capital Region ngayong undas. Natapos na traffic schemes naman ng mga LGU, inaalalayan ng Metropolitan Manila Development Authority. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, nandito tayo ngayon sa San Juan City Cemetery, isa sa mga outpost ng MMDA Swift Traffic Action Group o STAG na pinamumunuan ni Colonel Bong Lebria. Ayon sa kanya, nakatutok na ngayon ang higit sa 2,000 tauhan ng MMDA sa pagpapatupad ng traffic mitigating measures ng bawat lokal na pamahalaan ngayong antas. Sa assessment kasi ni Lebria, Lakay at Sister L, natapos na raw yung peak o yung rurok ng Exodus sa mga motoristang lumabas ng kamay nila ang kagabi. Patunay nga ng grabing traffic doon sa mga expressway. Grabe ka ang traffic kagabi, Juan, Edniel. North, Luzon, Islex and Lex, Skyway. Ayan, parking lot. Nagsabay-sabay Oo, nag-misto lang parking lot nga. Kaya nga tanong natin kanina, Sister El at Lakay, baka naman ngayon may ganun pa rin senaryo. Ang sabi naman ng MMDA, batay sa kanilang pagtaya, mukhang natapos na yung peak ng Exodus kagabi. Kaya ngayong araw, actually mula nga kahapon, naka-full deployment na rin itong MMDA para sa dito mag-focus na sa mga LGUs. Ibig sabihin, no day off, no leave na rin ang mga personnel ng MMDA hanggang sa magbalikan naman yung mga biyahero pagsapit ng susunod na linggo. Sabi ni Lebria, 5 pangunahing libingan sa Metro Manila kanilang pinabantayan sa paligid. Yung Bagbag Cemetery sa Quezon City, dyan sa area ni Kuyang Val Gonzales kanina, Manila North at Manila South Cemetery, Loyola Memorial Park na atin na rin sinilip kanina sa Marikina, at dito nga sa San Juan City Cemetery. Pakinggan natin si Colonel Bong Lebria. Kahapon talagang ang bigat ng traffic palabas sa Metro Manila, lahat ng expressways natin na ulat na talagang mabigat yung traffic palabas sa Metro Manila, papunta ng mga probinsya. So ngayon siguro naubos na natin yan, hindi na kasing bigat ng kahapon. Makikita nyo rin na ang EDSA maluwag na, and sana magtuloy-tuloy na to bukas, linggo. Then we will be expecting the coming back of the travelers on Monday. Lakay, maliban kay Colonel Bong Lebria ng MMDA ay nakatakda ring mag-inspeksyon sa mga oras na ito ang Highway Patrol Group ng Philippine National Police na pinangungunahan naman ng bagong
1-star General, Police Brigadier General Hansel Maramtan. Inantay na lamang natin dito sa may area ng San Juan at mukhang sisilip din hindi lamang sa mga sementeryo pero of course sa mga pawanay lansangan ngayong panahon ng Ondas bago ang Todos Los Santos simula bukas Nobyembre 1. Mula rito sa lungsod ng San Juan, ako si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby, Edwin Duque. Ayan, andyan pa si Edwin? Nandyan na ba si Edwin? Nandyan na Lakay. Punta na natin si Edwin. Tawagan mo na, kahapon pa naka-standby to si Edwin. Makibalita tayo Lakay dyan sa NLEX dahil ang NLEX nag-deploy naman daw ng mga karagdagang tauhan para nga asistehan yung ating mga kababayan na babiyahe o bumabiyahe ngayong Ondas. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Bisalin na Mayor Deo, naglagay na ng dalawang counterflow. Magkahiwalay ng counterflow ang North Luzon Expressway mula Valenzuela Tollgate going to Marilao dahil sa naranasang bigat na daloy ng trapiko na nag-umpisa pa kanina alas 4 ng umaga. Ay dito kay Ginoong Ruben Ignacio, management, manager at tagapagsalita ng NLEX. Nakaranas pa rin ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Valenzuela NLEX Connect. Ito yung galing ng Road 10 kapag galing ka ng Maynila, diretso rito sa Valenzuela next connection. Ito yung patungo ng main at bago ang Valenzuela at doon pagbaba ay bumibigat na yan hanggang Marilao. Kabilang sa nilagyan na rin ang counterflow ang nagpula naman sa San Fernando, Pampanga, patungo ng Dao sa Pampanga. Banayan naman at maliwalas ang iba pang portion ng North Luzon Expressway ngayon sa mga sandaling ito. Sinabi ng opisyal na ang NLEX na may meron parang karagdagang 2,000 backup personnel ngayon ang ahensya para umalalay naman sa mga biyahero hanggang mag-uwian na pabalik ng Metro Manila galing sa mga probinsya. Kabilang ditong rescue, medic, security at mga katuwang sa operasyon para mapaluwag at makapag-alalay rin sa ating mga kababayan nagkakaroon ng problema habang bumibiyahe sa kaba ng North Luzon Expressway from Pampanga hanggang Balintawak. Edwin, Edwin, hanggang anong oras lumuwag ang traffic kagabi dyan sa NLEX? Madaling araw na ba? Alas 12? Alauna? Madaling araw na, Mayor, dahil yung volume na sabay-sabay. Dahil sa alas 11 na kagabi, matraffic pa rin. Kaya naipon. Kaya tapos lumuwag konti. Pagdating ng alas 4 ng umaga, ayun, yung mga umalis na madaling araw, na-traffic naman. Ulit. Kaya naglagay na ng counterflow. Mula dyan sa Tollgate, Valenzuela, hanggang umabot ito ng Marilao para matakasan, malampasan yung bigat ng daloy ng trafiko. Dahil pagdating din ng Bigawayan Mayor, yung paakyat ng flyover, ay yung tulay, papuntang Dumang City Hall, ay dyan naman bumibigat yung daloy ng trafiko. Kaya apektado yung North Luzon Expressway ay kaya ginawa na nilang counterflow para sigurado ito yung mabot yung counterflow hanggang Marilao at paglampas ng Marilao ayan medyo nakakaluwag na. Ngayon yung galing na San Fernando rin yung mga paluwas na patungo ng Dao yun naman yung nakaranas din at hanggang ngayon nagmabigat ang daloy na trapiko. Pero yung ibang lugar maliban dyan ay maluwag naman, maliwalas na nakakadaan yung ating mga kababayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edwin. Back to you, Mayor. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, kasi mga kabayan natin, Sister L, dahil sobrang traffic kagabi. Sabi niya, bukas mamaya na madaling araw ako. Madaling araw na. Hindi nila alam. May pare-pare silang mindset. Pagdating ng madaling araw, traffic pa rin. Dagsaan naman mga motorista papunta ng probinsya. Ayan, so, minsan kasi Lakay, kailangan mong kakaiba ka mag-isip eh. Sa mga ganitong panahon. Kaso pare-pare pala isip. Ayan, anyway, at least medyo lumuwag na ngayon. Tsaka ingat po sa biyahe sa ating mga kababayan. Ingat-ingat po. Tsaka sa mga inaantok Lakay, wag na lang po magmaneho kung hindi kaya. Hindi, kung inaantok marami ng mga gasoline station sa highway. Jeep muna kayo. Kape muna kayo. Jingle muna. Power nap. Babalikan po natin lang pang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Ano ang latest sa Senado, Brad? Ayan,
ready na ba ang mga senador? Kumusta yung mga mag-Halloween sa Senado? May Halloween party ba sa Senado? Nandun sila yung mga nakakulong. Oo nga. Paano sila makakadalaw sa mahal nila sa buhay? Nandun sila sa Senado Standby manang Milky Rigunan. Pero alam po yung mga kuya, mga ateng, ayan, sarap na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod. Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kaya bagay na bagay din sa'yo, Teacher Bing Adalin ng Davao, ha? Paring Manding Bahakan at Hermana Rosie Sarangaya ng Santiago City, Isabela. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Aba, Kuyang Wilson Rodriguez, Kuyang Joe Chua dyan sa Apari, Cagayan. Bagay na bagay din sa inyo mga ito, ha? Kaya mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. If symptoms persist, wala ka reaction. Di naman yun eh. Di ba yan? Alam ko na yun. Akala ko di mo Akala alam. mo lang kaya. Akala mo nagsiselfone lang ako ha. Pero kakatuwa naman sa news center, dami mga costume ha. Oo, lakay. Iba-iba yung costume. Mamaya nga bago tayo mag-extra, ipakita natin yung mga costume nila. Pala, punta kayo dito sa loob ha. At saka yung ginagayang costume sa gabi ng lagim. Ayan. Ay mamaya panoorin po ninyo. Abangan ninyo mamaya, ipapanood namin ng very short yung challenge po kasi natin sila kay sa gabi ng lagim. Abangan ninyo yung kanyang natakot ba? Ang tapang mo raw kasi sila kay sa radyo. Tinakot-takot ako. Ako yung natakot. Ayan. Eto daw patikim. Ayan. Pakita ka dali. Dapat dala mo yung balloons mo. Ayan. Mamaya na. Hindi naman nakatakot ito eh. Hindi siya. Kasi kaya lang. Nagko-costume lang naman. Trick or treat. Trick or treat kasi sige, bigyan ng candy yan. Bigyan ng white rabbit yan. White rabbit. Gusto ko lang kayo mikmik. Alam mo yung mikmik? Yung powder na pagka sininghot mo, pwede kang masamid. Yung powder. Powder. Bigyan ko yan ng Halls. Ayan. Halls? Sobrang anghang nun. Ganun ba? Pwede na sa akin yung Max na orange. Ayan. Babalikan natin ang ilang pang mga reports. Oras, Sister L. It's 9:25. This time check is brought to you by Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, Papa, Papa. Merry Christmas. Merry Christmas. Aba, si Manang Milky, hahabol daw dun sa Halloween party natin ngayon. Hahabol ba si Manang Milks lakay? Pag humabol yan, for sure madadagdagan ng premyo. Palagay ko nga. Ayan. Sandali lamang sa mga reports. Standby Giselle Ricafort, standby Milky Rigunan. At pinupuri Ayan. Sino? Pinuri Sister L ng Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation matapos mapag-remit ng 12.7 billion pesos sa National Treasury noong 2024. Sana itong mga involved sa flood control scandal ni-remit na lang sa National Treasury yung bilyones. At tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition na sa ginanap na 2025 Government-Owned or Controlled Corporations Day sa Malacanang. At pumangatlo ang PAGCOR sa lista ng mga GOCCs na may pinakamalaking remittance noong nakalipas na taon.
Abay kasunod ng Land Bank of the Philippines, 33.5 billion at Bangko Sentral ng Pilipinas, 18.9 billion pesos. Ayan. Pero sabi ni Manong Chabit kanina, naku lakay, ha? Yung gold reserve ng Central Bank, naubos na. Huh? Ganun ba? Naibenta Seryoso na. ba yun? Ayan. Sabi naman ni Pagcor Chairman NCO Alatenco, ayan, abay bawat pisong na-generate o nare-remit na sa National Treasury ay nagpapakita lamang ng dedikasyon ng workforce at trust na ipinapakita ng ating mga kababayan. At tinakritin ko na mananatiling katuwang ng Department of Finance ang pagkor sa pagpapatatag sa pananalapi ng bansa at pagsuporta sa mga programang nakatulong sa ating mga kababayan. Ito na ang report mula kay Manang Milky. O, tika muna. Tawagan mo amalo si Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan, kailan ba, magkano ba ang meron bang ceiling sa mga bidding na ganyan? Kasi ipapabid na raw yung, isusubasta na yung 7 luxury cars ng mag-asawang Diskaya Sister L. Sa November 15 ba, Malu? Ha? Ayan, magkanong bid nung Rolls Royce? Bibili ka? Yung payong. Pwede yung payong lang. Ayan. Kahit yung payong lang lakay, mahal din yun. Oy, parang Mike Linan Toyota Alabang. Ayan, mag-bid tayo pre, ha? Abay maganda yung yung Toyota Tundra. Ayan, Tundra. Oo, lakay. Yung pick up, may nakita ko yung Tundra ganda. dati dun sa may, yung nagpunta tayo ng Toyota Alabang, naalala mo lang, yung parang nila, collaboration with Autobot. Ayan, Autobot. Diba? Tapos ang laki ng Tundra lakay, grabe. Kaya Kuyang Randy Lau. Ayan, grabe yun lakay. Ang ganda. First time ko makakita ng Tundra na naka-set up. Ayan, sobrang laki. Pang off-road, off-road. Eto na, ayan. Pero gustong-gustong sa kanya ni Giselle Ricafort yan. Gusto ba ni Giselle doon? Paket ng bundok. Papuntang Bulacan. Good morning, Kuya Aman Tosino. Ayan, Manang Bing Adalin at Erica Nang. Good morning. At binabati natin si Dr. Isabel Suntay. At siyempre si Kuyang Pat sa Armas at Noble Illustrious Nelson Yaw, Illustrious Potentate Dong Mendoza. Ayan, baka magtampo si Barry Wharton Wharton Chan. Ayan, at si Kuyang Hussein Shamsuddin. Magandang umaga po sa inyo. And good luck, of course. Ang abogado ng mga Diskaya, huwag kakalimutan yan. Ang nag-iisang Attorney Cornelio Samaniego III. Report, Sister L. Report mula sa Kamara, bill na nabuo ng isang komisyon na tutulong sa mga investigasyon ng ICI. Isinusulong dyan sa Kamara. Sa detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Kaya saka isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na layunin bumuo ng komisyon na tutulong sa Independent Commission for Infrastructure. Sa House Bill 5699, sinabi ni Navotas, Representative Toby Tiangco, bubuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Nadidinig at mag-iimbestiga sa lahat ng mga anomalya at kontrobersya na kinasasangkutan ng mga infrastructure project. Sa bill, ang ICI may kapangyarihan na magsampa ng kaso, nag-issue ng subpoena at nag-implement ng preventive suspension, maging hold departure orders sa mga personalidad at government officials na pinaghinala ang sangkot sa katiwalian. Ayon kay Tiangco, ang komisyon ay magsisilbing daan para mapalakas ang kakayahan ng Independent Commission for Infrastructure na lumitis sa mga kaso. Anya, hindi ito magiging balakid sa trabaho naman ng Department of Justice at ng Office of the Ombudsman at sa ay makatutulong para sa case build-up and prosecution. Giti Tiangco na iinip na daw ang taong bayan, kaya kailangan nating bilisan ng aksyon at bigyan ng kapangyarihan ang panukalang komisyon para mapanagot ang mga may kagagawa ng mga anomalya, makulong at mabawi ang kanilang maninakaw. Ako si Milky Rigunan para sa DCRH. Yes, Akay. Sabi ni Manong Chabit, sabihin daw na imbestigahan din yung mga flood control sa atin DJ Ilocos Norte.
Marami po. Oo nga pala. Itong mga nakalipas na buwan ay grabe rin ang mga pag-ulan lakay dyan sa area ng Ilocos. Ayan. At mukhang may mga bilyones din, ha? Yung sinasabi ni Manong Chavit, ewan ko lang. Pero hindi naman na ghost. Mukhang substandard. Yun lang. Alam ko, ayaw ni Apo Marcos noon, di ba na kaya hanggang ngayon, gaganda ng mga kalsada noon. Hanggang ngayon, dyan sa may Ilocos Norte, kaya siguro ay hindi karapat-dapat lahat ng mga ghost projects sa ating bansa. Ayan, at saka yung 14 pala o 13 na contractors. Ba't di raw nababanggit? Ba't yung mag-asawang Diskaya ang binabanggit? Dapat imbestigahan din yung yung number 1. Ayan, na maganda raw ang misis. Ayan. Yung may magandang misis. Oo, na may private jet. O nga pala, yung kayang private jet nitong si Alex Abilido, Director General Raul Del Rosario, ha? Abay, ito ba yung nasa naka-flag, red flag ito, sir? Ayan, Eric Apolonio, ha? Ayan, may private jet ito, dinadala sa New York, Sister L. Talaga, lakay. Naman, Ayan, yung QM Builders, EGB Construction, Center West Corporation, SunWest, Hightone, 888 Construction, ganda ng pangalan nito, ha? Royal Crown Monarch, Wawaw, MG Samidan Construction, LRTK Builders, at Road Edge Trading. Ayan. Itong Alam mo kasi lakay kaya naging masyadong famous o sikat yung mag-asawang Diskaya. Kasi sa kanila mga interview, di ba lakay? At Sister El, na talaga ipinakita yung kanilang mga napakaraming sasakyan. Yes, nag-flex sila Oo, kaya nag-flex sila ng kanilang kayamanan, kaya natuon yung atensyon ng publiko sa kanila. Ayan, ang resulta, iniimbestigahan sila ngayon. Ayan, pero dapat di ba, yung gusto makita yung private jet ni Alex Abilido. Ayan, dumasumasa kayong maganda misis. Yung batang-bata. At saka itong si sino pa ba, ha? Ayan, itong Ernesta Roberta Blanco ng EGB. Ayan, itong si Yumir Villanueva, di pa natin nakita ang mukha ng mga ito, ha? Yung top notch catalyst builder, ayan, itong si Lawrence Lubiano, sa bagay, sikat na ito, ha? Ayan, kilala naman yan, nakita na yung mukha niya. Si Lawrence Lubiano, ayan. Kinakita ko ng mukha niya sa internet, Itong si Kito, si Boy Kito, ayan, si Boy Kito ko, ayan. So, Christopher, di ba magre-resume daw ang hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping? Abay, pwede mong i-request yan. Bakit nga hindi napapatawag? Yung ilang mga kontratista na puro lamang yung mga discount. Yes, pinapatawag sa mga hearing ng Kamara. Dahil flinote nila kasi yung kanilang mga maraming sasakyan, Rolls-Royce, ayan. Pero meron mas matindi kasi ang mga ito may mga private jet pa, ha? Ayan. Talo pa ang mga Diskaya. Ayan. Itong si Wilfredo Natividad, Romeo Miranda, Mark Alan Arevalo, Marjorie Samidan, Luisito Tiki at Ryan Willie Uy, di ba? Mas magandang maimbestigahan at maipatawag ang mga yan lakay nang makita naman natin yung mga jet. Nasawa na tayo dun sa mga luxury na mga jet naman. Para kakaiba naman. Jet at helicopter naman. Jet at helicopters lang. At makita natin paano ba yung loob ng isang private jet. Hindi ba? Usually may nagsisilbi pa siyang waiter. Di ba ng kinakantsawan namin ni Sister Elsie Manon Chavit kanina. Pasakay naman doon sa private jet mo, Manong. Yung ginagamit ni Presidente Bongbong nung kampanya. Ayan, pang-beauty queen lang daw sinasakay doon. Ay, gano'n. Hindi talaga tayo po pwede doon lakay. Malabo tayo doon. Sabi ko, si Sister El naman kahawig naman yung ex ni Ronald. Ikaw talaga lakay kung sino-sino sinasabi mo, nakakaloka ka. Si Labi po ba yan lakay? Yes. Nahulaan ko si Sister. Okay nga ron, Manang Milky, happy Halloween. Happy Halloween. Lakay, may nakita na bang pwedeng manalo ngayong umaga dyan sa News Center? Oo, marami ha. Magdadagdag ka ba daw Manang Milks ng premyo? Dagdagan mo daw na 1,000.
1,000 lang daw, pwede na. Sige, papadala ko. Ayun! Narinig niyo yun yung center para sa inyo, ha? Pang fourth prize ka daw. Pero Manang Milks, unfair sila. Bakit? Hindi na ako pinasali. Oo naman, dapat kaya ito, magdagdag pa ng premyo ito eh. Ikaw magdagdag ka ng premyo, sister. Disqualified ako. Kung sumali ka, ikaw na naman ang mananalo. Ayun na nga daw eh. Ay, yan pa kayabang. Hindi ko siya papanalunin. Ay, hindi ako papanalunin nila kay Manang Milks. It's unfair. Grabe daw ang pina-withdraw nila kay para premyo sa mga mananalo. Salary deduction nga eh. Lugi sila kay. Iba talaga sila kay. Yes, alam mo yan, Manang Milks. Alam mo tayo mga GI. Ayan. Galanting Ilocano. Okay nga rin. Maraming salamat, Manang Milky. Thank you, Manang Milks. Advance congratulations sa mga winners sa ating Halloween costume party. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Itong si RS number 15. Ayan, ang costume yata nito ano? White Lady. Ayan yung lumalabas sa Balete Drive sa Quezon City. Bagay sa kanya yung laki sa White puti Lady. niya eh. Ayan, na nakalutang. Huwag naman, Panginoon. Huwag naman, pagka ganun nagpakita sa'yo lang kaya bang nagda-drive ka, Diyos ko Lord talaga. Abay, yung isang piloto natin na taga DCRH noon, ha? Abay, nakapagsakay siya ng White Lady sa may Balete. Seryoso lakay? Si Gabby Cruz. Ayan. Ano, sumakay sa likod? Yung pick-up. Dumaan siya doon. Yung pick-up na mobile unit natin. Biglang tumayo din yung balahibo niya. Pagtingin doon sa rear mirror, nandun sa likod? may babae na nakaangkas. Busina siya ng busina. Sa takot. Pero bumaba naman lakay. Nawala din. Nawala naman. Hindi nakakatakot yun. Sabi siguro, Mama, sa kanto lang. Pasakay ka naman eh. Diyan ako sa kanto eh. Kuya, yung sukli ko. Pero eto na muna lakay. Si Giselle, ang report ni Giselle. Naka-white costume na ba si Giselle? Alamin natin lakay. Pero ang presyo daw ng bulaklak sa labas ng Manila South Cemetery naman triple na ngayong bisperas ng Ondas RH15. Giselle Ricafort, Giselle. Lakay, Sister L, naging triple na yung presyo ng mga bulaklak sa labas nitong Manila South Cemetery ngayong bisperas ng Ondas 2025. Ang dating 250 pesos sa nakabasket. Pero naka-white lady na nga, Ayan, White lady. White t-shirt. White t-shirt. Lakay, papasyal ako dyan mamaya. Ayan, mamaya all white ka na. Ayan. Mag-all white ka mamaya. Okay, proceed. Lakay, yung dating 250 pesos na nakabasket na Malaysian Moms, 350 pesos na yan ngayon. Habang 100 naman yung nakapaso nito mula sa dating 50 noon. Ang isang piraso naman ng Malaysian Moms sa dating 50 pesos, 100 piso na ngayon. Habang 75 pesos na yung kada piraso ng orchids mula sa dating 50. Pero mas mura na yan kung ikukumpara sa ilang mga pamilihan. Ayon sa mga may-ari ng mga stall dito, hindi nagagalaw yung presyo hanggang bukas at bababa na raw yan pagpatak ng Nobyembre 2. Ang kandila naman lakay, 20 pesos na yung kada peraso ng bawat o yung maliliit mula sa 10 piso habang 100 yung nakabaso mula sa dating 50 pesos lamang. Sa loob naman ito lakay Sister L ng Manila South Cemetery, patuloy sa pagdating ng yung mga maagang bumibisita sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Pagpasok dito sa entrada, may bukod na pasukan yung mga lolo at lola, gayon din yung mga persons with disabilities. Meron ding lakay dito sa bungad pa lamang na mga wheelchair na alok yung Manila South Cemetery para sa mga priority sector at meron ding libreng sakay na inaalok yung lokal na pamahalaan para naman sa mga malalayo yung puntod ng mahal nila sa buhay. Sa pagtaya nitong pamunuan, papalo raw sa 600,000 hanggang sa 1 milyon yung mga bibisita nating mga kababayan sa panahon ng Ondas. Yung mga maaga lakay na bumisita na dito sa sementeryo mula noong araw ng Linggo hanggang noong isang araw, pumapalo na sa 17,000 nating mga kababayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, wala sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Giselle. Ayan, Boy Gonzales. Tuloy pa ba ang panata ni Mang Tomas Pingping? Ayan. Yung pagpapakain sa sa mga reporters sa ating Todos Los Santos. May libreng pakain sa mga reporters, drivers dyan. Ayan. Kumusta po ang mga Tomas Pingping? Ayan. Ginagaya na ang cholesterol free ni Aling Lydia. Pinagjo-jogging na rin niya yung mga mga lechon. Kaya lang, natigil ang jogging. Ayan. Bakit? Bawal na mag-jogging sa sementeryo. Oras, Sister L. It's 9:47. Ang oras na yan ay hatid. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat, Mama Glory. Pero happy birthday muna kay Ed Espiritu. Yes, nako, ang Espiritu. Buhay na buhay ang Espiritu sa edad na 71. Happy birthday, Tatay Ed. At kay Mr. Ding Duplaina, Mr. Reggie de la Cruz, at Mr. Arman Banyas ng PMA Sandigan 82. Happy birthday. At ganoon din kay parang Romel Garcia. Ayan, from Carlos Caloy Pascual Jr. Happy birthday. At ngayon eto na, Lakay, bago natin ipakita ang ating mga kasamahan dito sa News Center na may hold-upper dito ng bangko. Ayan. Kulang pa tayo. Antayin natin yung dalawa baka umabot. Pero eto, Lakay, papanood muna natin sa ating mga viewers at listeners yung ating challenge kay Lakay Mayor Deo Macalma na kanya pong kinasahan. Ayan. Kumasa siya sa ating challenge, sa ating Gabi ng Lagim experience dyan sa Star City. RH TV, take it away! Nandito tayo ngayon sa Gabi ng Lagim sa isang horror house na sikat dito sa Pasay City yan, Lakay. At kasama ko ang nag-isang mayor ng Star City, sila kay Mayor Deo Macalma. At aalamin natin kung kaya ba ni Lakay dahil siya ay kumasa sa ating challenge, Lakay, na horror house. So, matapang sa radyo si Lakay, pero ang tanong, matapang kaya siya sa horror house? Alamin natin yan. Kaya tara, Lakay. Sige, alamin natin yung tapang mo, Lakay, kung gaano ka katapang. Pasok tayo. Hello po. At yes, good evening. Hi. At alamin natin, matatakot ba si Lakay? First, oh my God. Nalalamig na ako, Tawag sa ganyan, Lakay, nicho? Apartment. Nawala ng laman. May pare! Gumagalaw yung pare Ito naman sila kay. Alright. So, Lakay, ano yung reaction mo doon sa pinuntahan natin Gabi ng Lagim? Aside sa ako yung natakot. Nakatakot yung iba. Ayan, pero yung iba, okay lang. Okay lang? Oo. Ano yung naramdaman mo? Gulat or takot? Exciting. Ako naman, hindi ako totally natakot. Nagulat lang ako. Natakot ako dun sa may paring gumagano. Akala ko dun sa nasa kabaong na biglang More on gulat. Pero Lakay, invite mo naman sa lahat ng mga gusto ng thrill, adventure, lalo na ngayong Halloween. Para po sa ating mga kabayan, lalo mga katulad ng mga Gen Z. Ayan. Para exciting, ha? Ayan. Punta kayo dito sa Gabi ng Lagim at mararanasan nyo ang hindi pa nararanasan, ha? Medyo nakatakot ng konti, pero sa mga baguhan siguro, matatakot kayo. Pero maganda. Ayan, maganda experience sa Gabi ng Lagim. Ba't di nilagay yung yung sumuot ako sa nicho? Anyway, Lakay, sa mga gusto pong mapanood yung mas mahabang video, puntahan niyo po ang Facebook page nila kay Lakay Deo Macalma at yung akin din po, Sister L, mapapanood niyo po dyan. And of course, mamaya Lakay, mamayang hapon, abangan din nila
may kumasa din sa challenge na lang, hindi lang ikaw. Meron pa. Ang balansyado anchors na si Miss Karen Oyong at si Henry Uri. Akala ko si Katunyon tsaka si Jerry. Bawal pala yun sa INC. Bawal ba sa kanila? Pasusuti ko sana siya sa pansyon eh. Ito mga... nga, to si Russell, kayang kailipad to ng lobo eh. Si Russell, hindi tumaba. Nag-diet si Russell na kaya. Okay. So, yan po mga kaibigan ng katuwaan lang ng konti dito sa ngayong holiday. It's a holiday. At sabi ng ninong mo, ha? Sinong ninong? MG? Ninong mo, Benny Laguesma. Si ninong nga, Benny. Ano daw? Ngayon ay no work, no pay. Ayan, ngayong October 31, ipapatupad ng Department of Labor and Employment. At November 1, na deklaradong special non-working days. Ayan. Ganun pala yun. No work, no pay pala. So buti pala nandito tayo. Daya mo naman, Secretary Benny. Sana no work with pay. Akala ko 30% lakay. Ganun ba? Pag sa mga papasok, may 30%. Tama ako, di ba? Kasi hindi naman regular holiday eh. Special non-working lang yata. Teka, usually ang November 1 regular holiday yan. 31 pa lang ngayon lakay. Hindi, ang November, kasi nakalagay dito October 31 at November 1. Ayan, no work, no pay policy ang ipapatupad. Talaga? Ayan, hindi ko dahil dineklarang special non-working days. Ayan. Usually November 1, regular day yan. Oo, lakay. Ba't binago? Sabado naman daw kasi yun lakay. Ganun ba yun? Pero nandito kami naka-special coverage tayo bukas. Siyempre naman. Hindi po kami mag-holiday. Ang absent, may memo. Babay na. Ayan, sala daw si parang Mike Lee. Ayan. Ano sabi ni Sir Mike? Halloween party. Ay, sasali ba siya? Sino siya? Magpaparaffle daw siya ng isang unit ng sasakyan? Sabay ganun. ng Toyota pickup. Ayan. Wow. Conquest. Ayan. Happy Halloween na parikoy. At good morning kay Kuya Ben Alegre. Ayan, Bes Zamora. Happy Halloween. At siyempre, alam mo mas maganda man ang Bing Adalin, ha? Toyota Tacoma o yung Toyota Tundra? Ayan. Tacoma. Sa akin lang kay Tundra talaga. Tundra, ayan, ganda. Parang ka doon nasa sakay ng kotse. Maganda yun, parang yung laki. Pang off-road, pauwi ng Bicol yun. Pwede ka sa Bicol, tama-tama kasi lubak-lubak ang Maharlika Highway sa inyo. Maharlika, kahabaan. Hindi ka pag natatay ka doon, matatay ka talaga. Babay na lakay. At yan po, mahibayan na ka ba natin palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po, stay safe. Ayan, sa mga nasa sementeryo, ingat-ingat. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe. God bless everyone. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman. Lugaw Queen. Miss May, nagtira ka ba ng lugaw sa amin? Ayan, miss namin yung lugaw mo. Oo, masarap yun lakay. Gusto ko sa rin ko yung Homobono Boy Pique. Ako po, ayan. Wonder Woman, Miss May Binohan. Bye-bye. Oras alas 10:05. This time check is brought to you by